Okay. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, isang dating general. Grabe, no, mga dating general na to, hindi na po mga simpleng tao, no. Isang dating general, pinalagan itong 20 million. At may nasabi po siya na talagang kung marunong lang pong talaban itong mga congressman at mga senador at mga masisiba sa gobyerno, no? Tatalaban kayo. Pero mukhang ano na yan, mukhang hindi na kayo tinatalaban. Wag niyo pong ituring, yan po pagkakamali nung natatandaan ko may mga nagsabi noon na mga dating general na naman yan. Wala nang ano yan, wala nang say yan sa mga kasalukuyang mga sundalo. Alam po ninyo, wag niyo pong ipagkamali yung naipagkamali na nung panahon ni Erap. Panahon ni Erap, minaliit din yung mga kakayahan ng mga dating general, no. Alam po ninyo, iba po yung civilian sa mga utak militar, no? Utak militar hanggang sa nakita nyo sila Senator Bato, kung ituring nila higher ano tawag nila upperclassman ko pa naman 'yan. Yung ang sama-sama ng loob niya dahil parang binaliktad siya nung upperclassman niya. Yun hanggang sa sila ay magretiro na lahat. Yung pananaw nila dun sa upperclassman, kung ano man ang meaning nun, kung yung ba ay nauna sa batch o naunang na mas mataas sa kanila na posisyon. Ang paggalang po ng militar, hindi po yan katulad ng civilian na mga namumunong civilian na pag nagpalit na ng pangulo ay baliktaran na tayo, no? Hindi na si Duterte. Dito na tayo, baliktad na tayo lahat kay Marcos. Hindi po ganoon yung militar. No, yung dati nilang general, dati nilang mga pinuno, hanggang sa sila ay kunin na ni Lord, mataas pa rin yung respeto nila. Lalo na kung yung dati nilang pinuno ay tinuring sila ng mga talagang gentleman. So hindi maunawaan niya ng mga hindi maunawaan niya ng mga taong ang akala pag wala ka na sa posisyon dapat bastos-bastosin ka na. Katulad nitong mga walang katapusan nag-iimbestiga kay Duterte. Porket nawala na sa posisyon, talagang damay-damay na lahat, no? So dating general po nagsalita po diyan sa mga masisiba. Okay, pag-uusapan din po natin, ito po pumalag po tun si Franz Castro. Actually, ang dami pong balita ngayon talagang kasi nga na hindi ako nakapag-vlogs kagabi. Grabe po, no, binaha tayo ng balita. Pero ano na muna natin yung iba mamayang gabi na. Hindi natin matatalakay masyado. Tungkol po dito sa kanilang conviction. Convicted po to, mga to, no? Convicted, ibig sabihin na napatunayan na may sala. Yan po yung yun po yun, no? Yung tungkol po dito sa kaso. Sabi ni Castro, rescuer lang kami. Tila nabaliktad pa kami. Grabe, no? Rescuer pala yun. Mamaya suriin natin yan. Titignan din po natin, humihingi po. Gusto ko yata pang mamaya na to eh. Okay. Mamaya na yan. Mamayang gabi na yan para meron din tayong topic. Ayon po kay DOTR Secretary. Antindi talaga nito ni DOTR eh, no? Ito po, several interested in EDSA busway privatization. Privatization po, EDSA. Pucha! Talagang manggigigil ka po rito sa tao na to. Wala na pong ginawa kundi pagkaperahan. EDSA na po yan eh. Pinanganak ako, EDSA na yan. No? Ipa-privatize nyo yung EDSA?
Putang hindi niyo naman hindi mapapamura ka ng wala sa ano, eh, 'no? Grabe. Grabe, ang tindi niyo, EDSA po 'yan, EDSA. Tungkulin napakahirap, 'no? Yung pong mga private na nagpatayo, yung PPP, yung pong halimbawa yung Skyway, magkakaroon ng toll, 'di ba? Toll. Yung hindi si Toll Bagsak Tolentino, yung toll fee. Kasi sila nagpagawa nun. No, sila yung nagpagawa nun. Ito pong EDSA, sa pagkakatanda ko po, Highway 54 pa yata tawag dyan dati. Ano na po yan eh. Pinagawa po ng gobyerno yan. Ipa-privatize nyo. Pag privatize nila yan, ano gagawin ng mga private dyan? Pagkakaperahan yan, magkakaroon po ng toll fee yan. Naknang po pa. Yung busway, magbabayad na. Kanino sa tingin? Mamaya, talakayin natin yan. Talaga mabubwisit ka eh. At ang pinakamalupit po sa lahat, maganda po to bago po sa zona ni BBM ay magtataas na naman ng presyo ang Meralco. Lapit nyo na nga mga ulo ng mga yan. Malulupit talaga, alam nyo yung 6 na taon po na hindi sila nakapagnakaw kay Pangulong Duterte. Ito po yun, no? Buwelta po to. Kaya po gigil na gigil yung mga yan. No? Itataas na naman po at napakataas po na magiging presyo ng kuryente. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan kagad natin. No? Alam nyo po, ito po, isang dating general, may nagpakape pala. Amik, thank you very much sa 499. Depende yan sa, ayun, natalakay na natin. Pero 499 pounds. Okay, ito po, talakayin po natin to, no? Yung isang dating general. Huwag nyo pong maliitin yung mga dating general, no? Pag nagsalita po yan, kinikilala po yan hanggang ng mga kaliliit-liitang mga sundalo. Sabi po ni retired Brigadier General Orlando De Leon. Brigadier General Orlando De Leon. Let us all on 20 million SONA food budget. Pag kayo hindi pa po tinablan dito, ewan ko na lang kung ano pa po ang dapat nyong marinig. Kayong mga mambabatas, sana nakikinig pa kayo, no? Kung hindi po kayo nakikinig sa mga hinaing ng mukhang hindi sila marunong makinig. Kasi napakinggan nila eh. Sila mismo nakarinig. Naalala niyo yung mangingisda na sinabi sa kanila, panahon po ni Pinoy, hindi kami nakakapangisda. Panahon po ni Duterte, nakapangisda sila. Ngayon, hindi na naman. Yang ayuda po na yan ay ano lang yan. Band-aid lang. Sabi po ng mangingisda, kung marunong silang makinig, naiintindihan nila yung concern ng mga mangingisda at ng mamamayang Pilipino. Okay, pakinggan po natin itong si Orlando De Leon, retired Brigadier General. Let us all demand that all cameras will be focused on the congressman, senators, cabinet, and other guests while they consume. Tutukan po, lahat po ng camera ay itutok sa mga congressman, sa mga senador, sa mga cabinet officials at sa iba pang guests while they consume 20 million worth of food. Habang sila ay nilalantakan ang 20 milyon na pagkain na binayaran ng people's money, ng pera ng mamamayan. Let the whole country witness. Hayaan ninyo ang buong mamamayang Pilipino na makita, no? Masaksihan how voracious and gluttonous dishonorables, kung gaano kasisiba, kung gaano
kasisibang magsilamon. Grabe, grabe yung mga wordings, eh, no? Kung gaano kasisibang magsilamon. Etong mga tinatawag na honorables, etong mga kapit-kapitagan, while Filipinos die of hunger, habang ang mga Pilipino ay namamatay sa gutom. Grabe. Maraming salamat, General. No one should leave the whole of table unless all food is consumed. Yun po ang pinaalala niya, no? Dahil sa dami po ng nagugutom, dapat po lahat yan ubusin ninyong mga masisiba. Kayong mga masisiba, lantakan nyo. Kayong mga masisiba ay subasabin nyo. Lamunin nyo lahat. Dahil binayaran na yan ng mamamayan. Grabe. No? Grabe tong mga wordings na to. Mas matindi yung translation. Let us all demand for the name of the caterer and the menu that will be served. Foreign sounding and fancy names in menu should be translated in Filipino. Mga souffle, mga let us also demand an accounting of the ingredients to be used on the price it was produced from the market. Is that too much for transparency and accountability? So hindi na lang po ang TAPS ang nananawagan ng transparency and accountability. Hindi na lang po ang mga maisug. Pati po yung mga dating general katulad po ni Orlando De Leon, Brigadier General Orlando De Leon, ay nananawagan na po ng transparency and accountability. Kaya nasa tamang landas po tayo. Tayo po sumusunod sa maisug. Ito ho, no? Kakampi po natin yung mga dating general na nananawagan. Pinasimulan po ni Pangulong Duterte. Open your book. Dapat transparent tayo lahat and accountable. Speaking of po ng 20 million, nasan po yung mga maiingay sa 125 million na ginastos in 11 days? Yung parang pinagtataka nila yung tao, napakasiba naman yan. 11 days, ginastos 125 million. Nasaan kayo ngayon? Ito, 20 million in a matter of hours. Ilang oras nyo lang yang lalamunin. Opo, hindi po ako mahiyang gamitin yung salitang lamon. Mga masisiba. 20 million. Maaring wala po sa inyo yan, no? Maaring sa kanila wala lang yan. 20 million. Ano ba naman yan? Bilyon-bilyon ng budget namin. 20 million lang. Gagawin yung issue. Hindi lang po kami ang nag-i-issue. Nariyan po, pati mga dating general. Ay, ang tanong ko lang po sa media, lalo na kayong media. Wala, tama naman. Magtataka ba ako? Sino ba yung mga pumuna sa 125 million? Sa house pala. House of Crocs. Uso ngayon, di ba? House of Dragons. Ito pong namumuno sa atin, hindi po House of Dragons. House of Crocs. Yan. Bakit nga naman nila papalagan? Sila yun. Kayo yung paano sila papalag? Sila nga yung lalamon nun. Di ba? Ang sakit pong pakinggan, no? Lalamon. Tama po yan. Yan po yan. Total, si BP hindi naman kasama eh. Si BP hindi na po makikisama dyan sa mga paglulustay ninyo ng pera ng taong bayan. Lamunin ninyo, parang ubusin po ninyo kasi ang dami po nagugutom. Yun yung sinasabi ni General Orlando. Ano na nga pangalan ni apelyido ni De Leon. Hindi ubra. Ngayon, ang tanong ko, syempre, hindi papalag yung mga House of Crocs. Yung mga maiingay, yung nagsabi na, 11 days lang po. Asan kayo ngayon? Bakit hindi nyo pinapalagan yung 20 million na oras lang? Pinapalagan nyo 11 days eh. 125 eh. 20 million oras lang. Gagastusin nyo oras lang. Wala ni isang pumapalag.
Eh, siyempre, bakit naman papalag yang mga yan? Eh, para nga sa kanila yung 20 million na yun. Para sa lalamunin nila. O, masakit pong pakinggan yan lalamunin. Pero yan po talaga yan. Mga masisiba kayo. Okay? Eh, masakit pong pakinggan. Eh. Kung masasaktan kayo, wag po kayo dyan. Di ba? Okay. Siyempre, hindi sila papalag. Para sa kanila yan. Hindi nga sila pumapalag sa mga pa-concert. Eh. Sa mga pa-concert, hindi sila pumapalag. Sa dahil mahilig sa pa-concert, magtatayo pa ng concert hall. Tatayuan ng concert hall para dumayo na raw dito sa atin si Taylor Swift. Okay. Tignan nyo tignan po natin Hindi nyo pwedeng sabihin ngayon na ay hindi, yan, legal yan kasi ganun. Eh bakit? Ang akusasyon nyo lang kay BP Sara, 11 days. 11 days lang ginastos. Eto nga, hour lang Oras lang 20 million, ilang oras lang. Okay. Hindi po nila papalagan yan. Bakit? Sila yun Thank you very much kay Yapon. 1,600. Pakibasa nga, Shairi, kung sino yung nagbigay ng 1,600 yen. Para naman tayo ay mapasalamatan natin ng hindi lang Hapon. Alam ko, dati na natin pinasasalamatan to. Nakalimutan ko lang pangalan. Shairi, pakibasa naman. Mapasalamatan natin si Hapon. Kurisu Mitsuki. Yan. Kurisu Mitsuki, thank you very much. Thank you rin sa iyo, Shairi, sa pagbabasa. Okay. Alam niyo po, wala tayong aasahan dyan sa Kongreso na babatikusin nila yung 20 million. Hindi nila yan Hindi po nila yan iimbestigahan. Thank you very much kay Ferdinand Magellan. Pangkape na $5. Hindi po nila imbestigahan yan. Para sa kanila yan. Siya pala si Chris Misuki. Long time no look, Chris Misuki. Thank you very much. Okay. Pero, ang pinagtataka natin, yung media, tahimik din. Nasaan na kayo, media? Nasaan na yung maiingay na, panahon ni Duterte, wala kaming kalayaan. Asan yung kalayaan na sinasabi ninyo na magpahayag? Bakit walang pumapalag sa inyo na 20 million? Ito, nagsalita na, general na. Hindi pa rin nyo ibabalita. Wala pa rin kayong palag dyan sa 20 million na yan. Grabe talaga tong media natin. Kayo ang makakapal din ng mukha ninyong mga taga-media kayo. Di ba? Asan na yung balita nyo? Asan na yung pagkukundinan nyo dyan sa 20 million? Lahat kinukundinan nyo. Yung 125, grabe kayo magsalita lahat. Kala mo, pinakamasamang tao na si Sara speaking of 125, eto po, nakikita nyo po ngayon kung bakit po may gusto po. Actually, sinasabi po ito ni Uy, Astrid, pucha, long time no look. Nadalaw tayo ng isang kagandahan na bumaba buhat sa kalangitan. Biglang nagpakit naman si Badong ng konti. Astrid, kumusta ka na? Matagal tayong hindi nagkita. Busted nga ako rin anong ex. Okay, balik po tayo rito. Medyo nataranta lang tayo at nadalaw tayo ni Astrid. Balik tayo rito sa kay 20 million. Nawala to. Nawala tuloy ako, Astrid. Kanina ang tapang-tapang ko na bigla akong bigla akong nawala. Okay, ito po ang pahayag nito ni Kernel. Natutuwa po
si Army spokesperson Colonel Louis de Maala. Ayan. Army spokesperson po hinggil po dito sa pagkakahuli dito kay ano no kay Franz Castro. Philippines Army statement on the child trafficking conviction of Saturo Campo, Franz Castro and their co-accused. The Philippine Army welcomes the Tagum City Regional Trial Court's decision convicting Saturo Campo, Franz Castro and their co-accused of child trafficking. This landmark decision stems from their orchestration of the 2018 incident in Talaingod, Davao del Norte, when they transported 14 minors who are part of indigenous peoples communities under the guise of a rescue mission. Justice has finally been served for the Talaingod IP children and other victims who have fallen prey to their manipulations. Their conviction underscores that our justice system is indeed working. It sends a clear message that individuals who exploit and endanger the lives of IP children by exposing them to false and dangerous ideologies will be held accountable under the law. Philippine Army remains steadfast in their commitment to safeguarding the welfare of all Filipinos, particularly vulnerable groups that are often targeted by deceitful beliefs. Ito po yung paliwanag ni ano no. Paliwanag po ng spokesperson ng Army hinggil po dito sa kasi nagsasalita na po sila Castro. Ang sinasabi kasi ni Castro ngayon sa media, nagpapa-interview siya. Parang nabaliktad daw yata. Dahil sila na nga yung nag-rescue. Sila na nga yung tumulong para mag-rescue. Tignan nyo. Ito po, sabi po ni Castro, Franz Castro. Ayan, no? Kami na nga yung tumulong, kami pa yung nabaliktad. Rescuer daw siya. Yung paliwanag na yun ng Army spokesperson, iba naman yung paliwanag ni Castro dyan. Ni-rescue nila yung mga bata. Ang tanong ko, ang daming ano yun, no? Marami tayong tanong. Kung talagang ni-rescue yan, bakit hindi nyo dinala sa mga bahay nila? Bakit sa eskwelahan nyo, bakit gabi nasa eskwelahan yung mga bata? Hindi ko nakikita po na normal yun di ba? Ano po bang eskwelahan niyang mga sinasabi niyo pinag-rescuehan ninyo sa mga bata? No? Anong eskwelahan yan? Bakit sila nariyan ng gabi pa? Panggabi ba sila? Bakit sila i-rescue ng mga pati teacher daw ni-rescue nila Franz Castro at ni Saturo Campo? Rescuer ba kayo? Saan nyo sila i-rescue? Asan yung mga magulang? Bakit kung ni-rescue nyo sila, bakit palayo sa magulang? Dinala, kung hindi ako nagkakamali, pakicorrect na lang ako. Dinala nila sila ibang lugar Di ba? Hindi ko po, kung kayo po may anak, paano i-rescue palayo sa inyo yung bata? Hindi ko makuha. Tsaka, otoridad ba sila para ma-rescue? Sa Cebu, dinala. Galing sila ng Davao del Norte. Davao del Norte ba yung Talaingod? Okay. Davao del Norte, dinala sila sa Cebu. Sasabihin nyo, rescue. Pero yung mga bata, galit na galit. Alam nyo, minor yan Di ba? Yan yung sinasabi ni BP Sara kung bakit gusto niya merong ayaw unawain to ng mga taong bayan Yan, nakita na natin, convicted. Ibig sabihin, ano man ang paliwanag nila Castro, okay, sige. Ano man ang paliwanag nila, may korte po tayo. Nagsalita na po yung korte. Hindi po to he says, she says. Hindi po gano'n, no? Hindi po yung sabi nyo lang yan Ito naman ang sabi namin, hindi po. Nagsalita na yung korte. Tatay Digong po, pag si Tatay Digong po, pag nagsalita na yung korte, ano po yan, ginagalang niya yung korte. Nakita niyo yung pasya kay De Lima? Masama sa loob natin yan, pero wala tayong magagawa
Nagsalita na yung korte. Pero alam natin kung bakit siya napawalan sala. Hindi dahil wala siyang kasalanan. Dahil kaya siya walang kasalanan kasi bumaliktad yung kanyang mga testigo. Ang hamon nga namin, bakit kung nakulong ka dahil dyan sa mga testigo na yan, bakit hindi mo sampahan ng kaso? Yun po yun eh. Okay. So sa madaling salita, ito po sila Franz Castro, napatunayan na ng korte, napatunayan na sa korte na sila po ay convicted na po sila. Napatunayan ng korte na sila ay may pagkakasala. Igagalang po yan. Kasi si Tatay Digong ganyan. Igagalang natin yung korte. Pero wag mong, ano yung sabi ni Tatay Digong Dilima, magpasalamat ka na. Dapat na-appreciate mo, magpasalamat ka na. Wag mong kakalkalin. Wag mong kakalkalin. Ayun yun eh. Nakalimutan ko lang sinabi ni Tatay Digong kay Dilima. Wag mong kakalkalin yung... Okay. Ano na nga yung sinabi niya? Mamaya, maalala niya. Parang ginagalang ko yung korte, pero wag mo nang kakalkalin ng kung ano pa man. Okay. Wag ko malikot. Wag daw kalikutin. Yan. Wag mong kalikutin. Yan. Don't push your luck. No? Okay na yan eh. Ganon din po kay bagamat tayo ay nalulungkot para kay anong pangalan nun na nga uli? Si Dennis. Ano nga apelyido ni Dennis? Di ba si Dennis? Nagpasya na korte. Wala tayo. Baka di mo kayanin. Yun yung sinabi ni Tatay Digong. Huwag kang kakalikot. Baka pagsisiyan mo. Si Dennis Cornejo po, di ba? Bagamat masama loob natin. Ganun po tayo rito. Sa channel po natin, siyempre, mana tayo sa Tatay Digong natin, di ba? Pag nagsalita na po yung korte, hindi natin pwedeng. Kaya, sasabihin natin? Na mali yung korte? Di ba? Wala tayong magagawa. Bagamat masama yung loob natin na napawalan sala si Bohong, tatanggapin mo dahil korte yan. Yan ang niya eh. Yan yung trabaho niya eh. Kaya kita nyo, ginalang natin kahit na masama ang pakiramdam pa loob natin. Pero ganun pa man, na message din ako ni Dennis dati na para nagpasalamat. Pati yung lola niya hanggang ngayon. Hanggang nung mga nakaraan. Kaya lang, hindi ko na dahil busy tayo. Okay. Punta po tayo rito sa iba pa, no? Baka magulat. Kapit lang po kayo. Magugulat po kayo sa susunod nating tatalakayin. Siguro last na to, mamaya na po yung... hindi, ito, maikli lang naman to. Dagdag singil ng Meralco, paparating na sa July. Ito na po. Find your peace, don't seek trouble. Yan. Yan po yung sinabi ni Tatay Digong. Dagdag singil ang Meralco, paparating na ngayong July 2024 billing. Ayan, 215 per kilowatt. Grabe po, dati mga sentimo lang po eh. Sentimo lang po dati yung mga tinataas ng Meralco. Ngayon po, 215 per kilowatt. Katumbas po yan kung kayo po'y kumukonsumo ng 200 kilowatt hour, madadagdagan po ng 430 ang inyong babayaran sa Meralco. Pag kayo po'y kumukonsumo ng 300, 645. 400, 860 po madadagdag at 500 kilowatt, 1,075. Grabe po itong gobyerno na to. Ang gusto ng mga tao, malutas yung pagtaas ng mga bilihin, pagtaas ng presyo. Ang announcement po ng gobyerno, magtataas kami ng presyo ng Meralco. Sabihin nila, private naman yan. Yun na nga po, yung lutasin natin, no? Lutasin natin. At dahil ang gobyerno po
ay napakatindi po ng paglutas sa ating mga suliranin. Ito po ang pahayag ngayon ni DOTR Secretary. Transportation Secretary Jaime Bautista said several proponents are interested in the privatization of EDSA busway system which will include its operation and maintenance. Alam nyo, nanggigigil po tayo, no? Yung EDSA po, matagal na po yung EDSA. Ang EDSA busway po, hindi po yan nakaseparate sa EDSA. Panahon po ni Tatay Digong, gusto niya po na tuloy-tuloy po yung paglalakbay ng nakakarami to discourage din. Para ma-discourage din po kasi po lumalaki po yung populasyon ng mga sasakyan. Hindi naman po nagdadagdagan yung EDSA. Yan pa rin yung EDSA eh. In fact, yung nagtayo ng MRT dyan, nabawasan pa yung EDSA. Kasi tagos din sa gitna eh, di ba? Pinaliliit pa natin yung EDSA sa pagtatayo ng mga flyover, etc. No? Okay. Kaya alam niyo yung proposal ni PRRD dyan sa EDSA? Papatong-patungin yan. Meron na pong plano niyan eh. Patong-patong. Eh, merong nakialam na nagngangalang Grace po. Sa visit ni Duterte, may sinabi pa kagad na corruption. Sa visit ni Duterte, wag na natin ituloy yan. Di pa nagsisimula, puta. Grabe na akusasyon sa kanya. Sana patong-patong na yan. Okay. Sa madaling salita, no? Ito po, busway, para kung ayaw mo matraffic, mag-bus ka. Di ba yun yung konsepto nun? Dahil yung bus tuloy-tuloy. Hinarangan yan eh. Hinarangan niyang EDSA. Pero EDSA pa rin yan. Wala po kayong ginawa dyan, lalo na tong gobyerno na to, minanan nyo na yung EDSA busway na yan. Ngayon, ang balak nyo kagad, i-privatize. Bakit nyo ipa-privatize yan? Pag na-privatize yan, magbabayad na po ng toll. Alam nga namang libre yan. Eh, babayaran kayo, ipa-privatize nyo, magbabayad yung ano. Parang yung sa NAIA. Hindi pa nila nahawakan, hindi pa nahawakan ng private. Ina-announce na magtataas ng terminal fee, magtataas ng parking, yung parking pala dyan ng mga eroplano, binabayaran. Sa tingin nyo, kanino ikakaltas yung mga parking na eroplano na itataas nyo dahil yung operation na NAIA, perinibitize nyo? Grabe, privatization. Bakit? EDSA na yan eh. Bago pa kayo dumating eh. Bakit nyo ipa-privatize? Tapos magkakaroon na ng bayad? Bakit nyo magkakaroon ng bayad ngayon? Eh, dating EDSA yan. Tungkulin nyo yan. Naayusin yung EDSA. Hindi mo maintindihan kung anong uri ng mga tao itong mga to eh. Hinarangan lang yan nung panahon ni ano eh. Mag-boy benta parto kayo. Eh ano ngayon kung may nagpo-propose na i-privatize yan? Bakit nyo susundin? Hindi inyo yung EDSA. Matagal ng EDSA yan bago pa kayo. Bakit nyo ipa-privatize yung EDSA? Ngayon lang ko nakarinig, ipa-privatize yung EDSA. Kung talagang hindi naman dyan yung problema sa busway. Di ba? Wala pong problema sa busway. Ang problema, yung sa labas ng busway, kaya nga dumadaan sa busway yung mga ayaw matraffic eh. Wala pong problema sa busway. Bakit nyo pakikialaman? Sisikip lang yan eh. Bakit? Kasi magkakaroon yan ng mga bayaran. Magkakaroon ng mga tollway. Oh. Saan mo isasaksak ngayon yung tollway niyan? hindi ko talaga makuha tong mga ano nito. Kung anong uri ng gobyerno talaga meron tayo ngayon.
Kung may nakikita kayong problema sa EDSA, ayusin nyo. Hindi naman sinabi na yan ang solusyon sa traffic. Wala po. Ipa-privatize lang nila. Ano, may epekto ba sa traffic? Wala. Gusto lang namin i-privatize. Maganda ba gana ng ano ng EDSA subway, busway? Oo, okay naman ngayon. Eh bakit niya ipa-privatize? Eh kasi hindi tayo kumikita diyan ngayon eh. Puta. Hindi ko makuha kung bakit eh. Kung nakikita nyo na umaakyat ng siyempre, dati ano lang yan, di ba? Dipondohan nyo. Kung naawa kayo sa mga matatanda na umaakyat ng ano, dilagyan nyo na escalator para sa mga matatanda o kaya elevator. Gastusan nyo. Okay, thank you very much kay Cardong ano pangalan nito ni Cardong na totoo? Sulang na nakalagay dito eh. Hindi ano eh. Teka lang, basahin natin. Yung mga Cardong Sungkit. Walang iya ka, Cardong Sungkit. Ang kapal ng mukha, wala pang naipagawa sa EDSA. Ang administrasyon ni Marcos, ipa-privatize na. Nakakainit ng ulo, wala kasing revenue yung bugok na gobyerno. eh, nagagalit na kayo. Eto, kumapit po kayo. Lubos-lubosin na natin. Dapat mamaya pa to, pero mabibitin din ako eh. Galit na kayo, ipa-privatize EDSA. Ito po ang malupit sa lahat. Maharlika Boss. Kilala niyo yung Maharlika, di ba? Yung Maharlika Investment Fund. Reportedly seeking 2.5 million monthly salary. Yung Maharlika Fund na wala pa pong proyekto tayong nakikita. Hindi natin alam kung anong ginagawa nila sa pondo nila. Humihingi ng sweldo yung pinaka-boss nila ng 2.5 million a month. Sabi dito sa report, mas mataas pa siya sa pinakamataas na sweldo sa pamahalaan ngayon. Ang pinakamataas na sweldo po ngayon ay yung gobernador ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bangko Sentral, gobernador ng Bangko Sentral. Tapos ikaw Maharlika Fund, niwala ka pang proyekto, 2.5, gusto mo ikaw ang pinakamataas na sweldo sa pamahalaan. Grabe po itong ginawa natin sa sarili natin. No? Kumuha tayo ng pondo sa mga bangko natin. Hindi ko, kayo na po ang mag-explain sa inyong mga utak. Ako, hindi ko na ma-explain sa utak ko yan. Bakit tayo nagtayo ng isang nagpa-privatize tayo ng mga kumikitang nagpa-privatize tayo ng NAIA, kumikita yan. Palpak lang yung namuno sa NAIA kaya nagba-brown out. Privatize natin yung operation. No? Naghanap pa tayo ng ibang ipa-privatize. Pero magtatayo naman tayo ng bagong korporasyon na wala pang proyekto, panay gastos pa. Alam mo yun? Pina-privatize natin yung mga existing government-owned corporations. Dahil ang sinasabi natin, mas maganda kung ang hahawak ay yung mga private. Eh bakit tayo nagtatayo ng Maharlika Investment Fund na gobyerno magpapatakbo? Magpapasweldo tayo na wala pang ginagawa. 2.5 million. Kayo na po ang bahala mag-isip kung ano na ang mararating natin sa hinaharap. Grabe, no? Humihingi po siya ng pinakamataas na sweldo sa buong gobyerno ng Pilipinas. Mas mataas pa ang sweldo sa Bangko Sentral. Itigil na yung Maharlika Funds, ubusin lang pera natin dyan, lahat na lang privatization. Ang magsasuffer ordinary Pilipino, sila kikita pag may kupit pa. Ang galing talaga. Yan po ang sinabi ni Gregory
na nagpakape ng 10,000 won. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na po tayong magbasa ng inyong mga komento. Yan, Cardon Song